Hello! Ako nga pala si Kuya Mike at nagbabalik para sa another video para sa Ragnarok Online. So, pasensya na ako hindi ko na-replyan yung mga concerns nyo nung nakaraan. Kasi di ko rin nakalain na yun, maraming magkaka-interest sa paglalaro ulit na itong Ragnarok na nakinahiligan natin or kinahumalingan natin noong araw. So, yun. Eto, napansin ko kasi na maraming hindi mapagana, nagkakaroon ng error. So, gagawin natin is try natin from scratch. Kasi nung time na nag-record ako, siguro may mga changes na ako na hindi ko na naisama sa video kaya hindi napagana nung iba. Kasi sa akin, working naman na talaga siya. So, ngayon, subukan natin. Ngayon, nag-download ako ng fresh from scratch. Tapos, subukan natin paganahin. Sundan nyo na lang. Tapos, kung sakaling may mga error ako sa kalagitnaan is bear with me. Sabi ko nga, hindi ako expert dito. Gusto lang i-share yung nalalaman ko para matry nyo rin. Kasi nakita ko na marami rin talagang interesado na matry ulit. Tapos, balikan yung dati. Kasi bihira na yung mga private server ngayon na classic. Tapos, syempre, hindi mo naman gusto rin na i-spend yung oras mo doon, gusto mo lang balikan somehow siguro yung ginagawa mo dati. So, yun. Tama na sa mahabang intro. Download nyo lang lahat yan. Tapos, sunod nyo i-download is itong Sublime Text. So, makikita nyo dito sa demo niya is merong colors. So, mas madali siyang intindihin. Tapos, mas madaling malaman kung saan yung syntax. Basta, kumpara nyo siya sa Notepad. Kasi yung Notepad is masyadong plain. So, ang hirap basahin. Pero kapag sa Sublime, madali nyo siyang basahin. Pwede kayong gumamit ng kahit anong text editor. Ito lang yung nakita kong pinakamabilis at pinaka-affordable kasi free nga siya. Tapos pinakamagaan din. So, yun. I-download nyo lang yung dalawang yan. After nyo ma-download, buksan nyo lang yung Sublime nyo. So, i-ready nyo lang siya. So, ito, unregistered siya. So, hindi siya nag-expire. So, okay lang. Kaya ko rin siya napili. Tapos, pagka-download nyo, ito yung makikita nyo unang-una is yung KRO, tapos yung Google Drive na isa pa. Pero galing lang din lahat yan dito. So, extract nyo lang yung dalawang yan. So, magkakaroon kayo ng iba't iba dito. Yung emulator, yung pinaka-server, yung client, yung kailangan natin para mapatakbo yung specific server. Yung Laragon is yung database natin, tapos yung KRO is ito yung client, yung dina-download natin kapag maglalaro tayo ng isang Ragnarok. Tapos yung tools, gagamitin natin yan soon para sa pag-edit ng ibang trip natin dito. Tapos yung itong install if error, parang kung may problema, i-install nyo lang yan. Pero hopefully, hindi tayo magka-error lahat. Tapos kung sakaling may magka-error, i-post nyo lang sa comment section. Tapos try natin i-address yan. O mas mainam kung gawan natin ng video mismo para mas madaling sundan. So simulan na natin. Unang-una is punta muna tayo sa emulator. Tapos extract nyo lang to. Tapos magiging laman yan is eto. So may iba-iba yan. Merong Fort Job, merong Hercules, merong R-Athena o Rathena. Hindi ko alam kung ano yung pinakatawag talaga dyan. Tapos merong din readme. So andito yung source neto. So kung gusto nyong explore pa siya, hindi nyo na mahintay, okay lang din. Hindi ko siya gine-gatekeep. So andyan na yung links. Tapos andito rin naman yung description ng mga yan. Tapos yun na. Ang pipiliin ko is yung pre-renewal kasi yun yung naabutan ko noon sa Ragnarok Online. After nun kasi nagpunta na ako sa private server. Pero this time gusto kong maranasan yung kung ano man yung naranasan ko noon sa unang Ragnarok. So, i-drag and drop nyo lang yan dito sa Sublime. Tapos makikita nyo, ma-open siya dito sa sidebar. Tapos, yun. Open nyo lang din to. Tapos, kasi kailangan nating i-run palagi itong run server.bat or .batch file. Ang laman lang naman yan is i-run nyo itong mga login server, character server, map server. Tapos, kung interested kayo kung anong laman yan is, buksan nyo lang din naman. Tapos, yan. May tinatawag ulit siya na iba pa, tapos bahala na kayo aralin kung trip nyo. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang focusan is mapagana siya talaga ng walang hassle. Kasi ang daming nakaranas ng error doon sa previous video ko. Try lang natin i-run yan, tapos makikita lang natin dito yung mga error. Sabihin naman niya yung error eh. So, kagaya nito, sa may login server, sabi niya yung wildcard IP range is not recommended. So, okay lang yan. Warning lang naman. Pwede nating i-disregard yan muna ngayon. Warning lang naman siya. Hindi naman siya error. So, ang pinaka-error niya is can't connect to my SQL server on 127.0.0.1. So, okay lang yan. Mamaya, tatanunan natin yan. So, set aside muna natin yan. Next naman is yung map server. So, makikita natin na sabi niya ay map server
IP address. So, ito kasi, kapag gusto mo siyang i-share, pero ang pinaka-aim natin is mag-connect siya sa 127.0.0.1, which is yung local IP address mo, at lahat yan ng PC, yun yung local IP address. So, dapat magawa natin siyang ganon. So, ang gagawin lang naman natin dyan is sinabi naman na niya is not all IP addresses in configured. So, auto-detecting. So, dinedetect niya yung ganito. So, hindi yan yung gusto natin. So, puntahan lang natin ang sinabi niya, which is yung config. Punta ka daw sa config, tapos dun sa may map, tapos punta ka dun sa may map server. So, map server, tapos yan, kung magiging kulay, pare-pareho yung ano nito, kung wala kayong kulay, punta lang kayo dito sa may view, tapos sa may syntax, tapos open all with C or C#. C, pwede rin naman yan, kaso walang kulay ito, hindi nakiklik, so wala lang. Silang gusto ko yung nakiklik, so C#. Wala naman yon. At ano piliin nyo doon, okay lang din kasi hindi naman siya talaga specific dito. .config naman to, hindi naman siya .c, so okay lang. Punta tayo dito sa my enter, tapos dito, itong mga IP na to is i-comment out lang natin. Kasi kapag may forward slash na dalawa is naka-disable or para mabasa siya is i-comment out mo lang yan, tanggalin mo lang yung dalawang forward slash. So, basta naka-gray, hindi yan, babasahin, i-ignore lang yan. Madalas comment yan para alam mo kung ano kung para saan yung specific na attribute or property na yan. So, okay, yung shortcut is control forward slash or yung question mark. So, yan. Comment out mo lang yan. Tapos save mo. Tapos yun lang naman yung nirareklamo niya. So, okay lang yan. Map server tsaka yung character server. So, ito yung map. Tapos ito yung character. So, next one is yung pinaka-character server naman mismo. So, sabi naman niya is yung wildcard lang ulit. So, warning lang naman, disregard na muna natin yan sa ngayon. Basta, ang problema niya is yung can't connect to 127.0.0.1. So, dahil nabago na natin, check ulit naman natin yung sa my car, tapos car server. Tapos check natin kung may mga IP address pa rito. So, ayun. Ganun din, by na IP, login na IP, tsaka yung character IP. Comment out lang natin yan. Tapos, i-close natin to. Tapos, run ulit natin yung run server. Tapos, check natin kung mag-connect na siya nang walang problema. Tapos, yun. Nawala na yung ibang error. So, lahat na ng IP is 127.0.0.1. Same dito. Sabi niya, wala, ayun na, lahat na. Tapos, same din dito. Config. Yun, yung warning lang naman yan. So, okay lang. So, wala nang problema sa IP. I-close lang ulit natin yan. Good progress yan. Kung nakikita nyo yung error na yan, nasa tamang direction tayo. So, close nyo lang yan. Back kayo, punta kayo sa root folder. Tapos, ngayon naman is yung client side. Kasi working na yung ano natin yung sa database natin. So, working na yung server natin. Punta naman tayo sa database. So, yun yung Laragon. Tapos, dito sa open server, extract nyo lang yan. So, yung Laragon, ibang way yan ng database. So, hindi na muna natin i-discuss yan. Pero parehas lang naman yan. Pagpipilian lang yan. Isa sa mga option lang yan. So, okay lang yan. Tapos, ito naman yung database backup. Kung sakaling ma-messed up nyo yung database, ka-edit nyo, sobrang curious nyo, sobrang kalikot nyo, okay lang yan. May default pa rin naman. Kaya pwede nyo extract yan. Tapos, import nyo lang. So, yan. Saka na rin ulit natin yan i-discuss kung sakaling ma-messed up natin. So, okay lang yan. Or kapag may nagka-problema, comment ko lang, tapos gagawa tayo ng video para dyan. So, yun. Next na is open nyo lang to kasi yun na yung pinaka-problema daw natin. Tapos yun na, nag-open na siya. Tapos sinabi niya na open server, new version is available. Okay lang yan. Walang kaso sa ngayon na hindi natin gamitin yung latest version. So, punta lang tayo dito. Tapos makikita nyo red flag siya. Tapos kailangan lang natin i-run. Tapos pagbalik natin doon, magiging orange yan. Antayin nyo lang na maging green. Tapos kapag naging green na, ibig sabihin working na yan. Wala na tayong kailangan galawin muna sa database. So, balik lang ulit tayo dito sa may emulator. Tapos dito ako, yung pinili ko kanina. So, i-run ko lang ulit. Tapos, ayan. Makikita nyo, dapat sabihin niya na working siya. Madalas green na lahat yan. Connecting, to successfully log on to character server, which is good. Ito rin naman is map server connected to login server, attempting. Okay, loading complete. Okay na siya. Next one is connection to the character accepted. So, working na. Nice. Next one is yung client side naman natin. Back ulit tayo.
Ngayon naman is punta tayo dito sa my client, tapos piliin natin yung tugma dapat dun sa server na pinili natin. So ako kanina ang pinili ko is pre-renewal. So of course, pre-renewal din yung pipiliin ko. Tapos i-copy ko lang lahat yan, copy, back. Tapos ngayon, punta tayo sa KRO. So alam ko, familiar na kayo dito kung nalaro nyo tong Ragnarok nung araw o kahit kailan na ito yung tina-download natin para maka-connect sa isang server. So paste lang natin dyan, replace natin lahat. Matapos, tapos open na natin to. So, login lang natin dyan. Tapos, on default, wait lang. Tatanggalin ko lang yung sound. Di ko kasi alam kung naririnig nyo o kung may sound. So, setup lang. Tanggalin ko lang muna tong dalawang to. Okay. So, pasok tayo doon. Okay. Tapos, yung default na admin, username and password is admin. Tapos, yung password is 123456. So, login nyo lang yan. Tapos, kapag hindi yan nag-connect, okay lang yan, walang problema. Ibig sabihin yan, hindi pa sila nagkakakonektahan. So, i-close lang ulit natin yan. Tapos, i-close natin tong lahat ng to. Kasi na-run na natin sila, di ba? So, nagtatry silang mag-connecta. So, okay lang yan. Expected yon. So, back ulit kayo. I-run nyo ulit yung server. Tapos, antayin nyo lang ulit matapos. Ito lang naman yung map server lang naman yung matagal dyan. So, back ulit, tapos punta lang ulit kayo doon, tapos i-run nyo ulit. Tapos, hopefully, gumana na siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, log in. So, nakita nyo, gumana na siya. Nandun na kagad siya sa server, tapos okay lang, tapos pili kayo kung yung admin or yung administrator. Wala lang naman, o kaya gawa kayo ng bago, walang problema. So, click nyo lang, tapos, yun na, gumana na. Working na siya. So, yun. Sa ngayon, ito na muna yung gagamitin, tutorial natin. Ang gawin muna natin is paganahin muna natin lahat. Tapos kapag napagana na natin lahat, saka tayo tumalon sa next na video. Ang importante ngayon is mapagana natin. At yun, let me know kung may mga problema kayo na na-encounter na hindi ko na ipakita. Tapos subukan nating replyan yan at ayusin para lahat tayo ay mag-enjoy. Yun lang para sa video na to. Maraming salamat ulit. Ako nga pala ulit si Kuya Mike. Enjoy! Peace out.